Nako, heto na po mga karibin natin. Gulat sila, kinabahan na. Nako po, Tamba at Marcos Jr. Kinabahan dito. Aba, yan po ang ating aalamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin yan i-play mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na mga balita dito po sa social media. At eto nga po, President Bongbong Marcos Jr. mga kaubayan, ayon po kay Claire Castro, masaya si BBM sa pagkakahuli kay Saldico. Ayan na mga kaubayan, masaya po si President Bongbong Marcos Jr. Ayan o, Claire Castro, masaya si BBM sa pagkakahuli kay Saldico. Ayan mga kaubayan. O, ito po ang kabuuan ng balitang yan. Sabi po dito, sino ba naman ang hindi matutuwa? Reaksyon ng Malacanang sa tanong kung masaya ba si Pangulong Bongbong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakaaresto kay Saldico. Ang sabi ng Pangulo, managot ang dapat managot. Kung ang isang tao ay may warrant of arrest, fugitive, canceled ang passport. Ayan. Sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay ibabalik sa Pilipinas para managot? Ayan mga kaubayan. So natutuwa po ang Pangulo sa pagkakahuli di umano kay Saldico, pero nababalitaan po natin sa social media, wala naman pong nahuli mga kaubayan. Walang balita doon sa kanila. Dito sa atin may balita na nahuli na, pero doon sa kanila walang balita mga kaubayan. Ano ba yan President Bongbong Marcos Jr. O ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ricky Laksa, paano yan kung magsalita siya tapos sabihin niya si BBM at Romualdez ang may pakana? Ha. Yun nga. No? Medyo kinakabahan niya tayo dito kasi parang hindi ko alam, parang may plano talaga dito may plano po sabi naman po dito ni Tess, pero alam mo, mas masaya kung ikaw ang mananagot sa taong bayan. Correct. Correct naman talaga, di ba? Mas magiging masaya po ang taong bayan kung siya po ang mananagot. Sabi naman po ni Marichu, mas lalong masaya kung ikaw BBM ang madakip at managot sa lahat ng nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ayan na. Grabe no. Akala mo talaga natutuwa yung tao sa kanila pero hindi naman pala. Sabi po dito mga kaubayan, BBM at Romualdez, sabi po ni Saldico, BBM at Romualdez nagbulsa umano ng 6 billion kickback ayon kay Saldico. Ayan na. Huwag po natin kalimutan yan. Yan po ang statement ni Saldico mga kaubayan. Bukod po dyan mga karibin natin, ito pasadahan din po natin ito mga kaubayan. Ito po si Auntie Claire. Sabi po dito ni Auntie Claire mga kaubayan, no? Ay grabe. Sabi po ni Auntie Claire, ang tanong, ayan na. Ang tanong dyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan? Aba, ang tanong daw kung handa si Saldico magsabi ng katotohanan. Nagsabi na po siya ng katotohanan noon Bakit ngayon hindi niya masasabi? Diba? Ulitin niya lang yung sinabi niya. Katotohanan yun mga kaubayan. Diba? Mali yata yung niya Mali yata yung ibig sabihin ni Claire, no? Baka ang ibig sabihin ni Claire mga kaubayan, handa na ba sila na harapin ang katotohanan pagdating ni Saldico? Diba? Baka yun ang ibig sabihin ni Claire Castro mga karibin natin. Ito po ang balita mga kaubayan, no? Sabi po dito ni Backstory, handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan? Si Claire Castro diretsang hinamon sa issue ng flood control. Ayan. Umani ng matinding reaksyon ang pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro matapos nitong hamunin si Saldico. Ayan hamunin si Saldico na magsalita kaugnay ng controversial flood control project.
na iniimbestigahan ngayon. Ayan mga kabayan, iniimbestigahan ngayon sa isang press conference. Ito. Sa isang press briefing, diretsang sinabi ni Castro, ang tanong diyan ay kung handa ba si Saldico na magsabi ng katotohanan. Isang linya na mabilis kumalat sa online at pinag-usapan ng netizens. Paano hindi yan kakalat mga kababayan? Paano hindi yan pag-uusapan? Ang tanong nga dyan mga kababayan, kung sila ba? Kung sila ba ay handa? Huwag niyong Actually, handa na talaga si Saldico magsalita. Kayo ang yari dito kasi kayo po ang nasasangkot di ba? Ang tanong dito mga kababayan, handa na ba? So, I think handa na rin po sila, no? Kasi hindi naman nila pauuwiin si Saldico kung mga kababayan kung hindi po sila handa. Di ba? Handa na rin po siguro ang Malacanang at itong si Speaker Martin Romualdez patungkol po dito kay Saldico mga kababayan sapagkat naniniwala ang taong bayan na hindi po uuwi si Saldico, sino bang uuwi kung matutulad ka kay Ninoy, di ba? Yun yung naiisip natin ngayon. Talagang pinaghandaan po nila ito mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan para patungkol dyan. Sabi po ni Brex, parang nagsabi na po, di nyo lang matanggap. Correct, di ba? Nagsabi na hindi nyo lang talaga matanggap. So many talking nonsense just like a fish inside a can with sauce. Ayan. Sino ba yan? Si Claire Castro po ba yan? Sabi naman po dito ni Inos, ayan nagsabi na nga ano pa sasabihin. Sinabi na niya ang katotohanan. Kayo ba? Handa sa sasabihin niya. Ayan. O kayo ba? Handa sa sasabihin niya, Claire Castro? Mukhang kayo yata ang hindi handa no? Kailangan maghanda na rin kayo. Okay? Nagsabi na ng katotohanan yan. Kaso, binaliwala nyo kasi sila Romualdez at BBM ang tinuro niya. Mastermind kaya hindi nyo na hinanap. Ngayon, andyan na siya, hindi namin alam. Baka pagharap niya sa investigasyon ay bigyan na siya ng script, mabago na ang pananaw. Correct, yan ang kinababahala natin mga kababayan. No? Baka magbago na. Ito po mga karibin natin yung sinasabi ko kanina na wala naman pala pong na aresto. Yan Sabi po ni Harry Roque dito mga kababayan, hindi pa umano na aaresto si Saldico. Ayan Harry Roque, pinasinungalingan ang breaking news ni PBBM. Ayan yung breaking news ni PBBM, pinasinungalingan ni Attorney Harry Roque. Fake news alert, Saldi has not been arrested. Ayan Bakit presidente pa ang nagkakalat? Ayan mga kababayan. Bakit nga ba yun din ang isa nating tinatanong. Bakit si President Bongbong Marcos Jr. ang nag-report sa taong bayan? Nako, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Ian, better we just wait if ma-deport nga talaga nila. Then that's the final judgment for the truth. Ayan, for the truth. Sabi naman po dito ni Kevin, dapat lahat ng ari-arian ng mga kurakot sa government gawing kabayaran sa total ng nakulimbat nila. Kawawa naman ang Pilipino kapag kulong lang. Nako, hindi nga nakulong mga kababayan. Diba? Kung naaalala nyo po, diba, na-freeze na po yung mga account nila. Tapos, in-unfreeze po, ulit yung mga nila. Kasi nag-expire na daw yung pag-freeze ng kanilang mga ari-arian. Ngayon, in-unfreeze na at wala na pong magawa ang gobyerno natin kung di hayaan po silang magnakaw. Nako po. Sabi po dito ni Kenneth, mas pinili ni Saldico na tumahimik at sigurado merong nagtatago sa kanya. At siya ang magpabagsak sa mga sangkot sa korupsyon pagkatapos ng termino ng kasalukuyang administrasyon dahil siya ang may alam sa flood control project. Correct.
Paano pala kung hindi talaga na aresto mga kaubayan? Paano pala kung hindi na aresto si Saldico mga kaubayan? Di nakakahiya po ang Pangulo, no? Kasi siya mismo mga kaubayan ang nag-report sa taong bayan na nahuli na daw itong si Saldico gayong hindi naman pala nahuli. Nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok! Nako, matindi ho ito mga kababayan. I-share nyo na ho itong video na to. Dating kongresistang si Zaldico, nahuli na. Pres Marcos Jr. Naku, matindi ho itong mga kababayan. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin kung ano ang mga posibleng mangyayari diyan sa pagkakahuli na yan itong si Zaldico. Ibubuntun ba lahat ng sisi doon sa namayapang Yusek na si Cabral? Ibubuhos ba ang lahat ng sisi dito sa mag-asawang Diskaya at sa mga taga Bulacan 1st District Engineering Office? Sa mga congressman na kasama niya nung 19th Congress maliban kay Martin Romualdez? Dito sa video na to magkakaalaman na. Pero siyempre, hindi ho niya sisisihin niyang si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Paano? Anong mangyayari sa ambisyon nitong si Tamba kung sakaling ibunto ng sisi ni Zaldico sa kanya ang lahat ng kapalpakan dyan sa mga maanumalyang flood control project? Reaction ho nitong si dating Congressman na Mike Defensor sa pagsasalita nitong si Ramil Madriaga dyan. Hindi ho matatapos ang ating Madriaga Chronicles. Ang bilang ilang yung Madriaga na to, ginulo niya sa social media. No? Pero bago ang lahat na yan, na-like at subscribe, masaya ng hutay dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong No Secret in Prague. Nahuli na ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Ayon ni Pres Bongbong Marcos ngayong Huwebes, April 16. Ayon sa Pangulo, nakakulong sa kasulukuyan si Ko sa Prague matapos siyang tumawid sa Czech Republic nang walang proper documentation. Nasa kustudiya siya ng otoridad doon. We are in close coordination with the Czech government to ensure that legal processes are followed and arrange for his return to the Philippines at soonest possible time. Saad ni Marcos Jr. Nako, kakatayin ka na. Zaldico! Nako, i-recant mo yon. I-recant mo yon. Yari ka dito, Zaldico. Hindi nga maghahalo ng balat sa tinalupan dito. Pagka yung sinabi mo kay Coca, kay Butod, hindi mo rin i-count yun. Pero sa totoo lang mga kaubayan, no, talagang expected natin yan. Pag ngayong administrasyong ito, umuwi si Zaldico mga kaubayan, expected na po natin yan na talagang mag-iiba po. No? Ito uunahan na lang po natin. Mag-iiba po yung kanyang statement mga kaubayan, yung kanyang magiging mga pahayag kung umuwi si Zaldico, mag-iiba po yan. Uunahan na lang po natin kasi napaka-hipokrito naman kung ngayon si Zaldico mapapanagot ang presidente si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Hindi po maganda para sa kanila yan. Okay? Kaya, for example, okay, nahuli. Okay, sabihin na natin nahuli si Zaldico, pero ang tanong, makakauwi ba agad-agad si Zaldico sa Pilipinas? Or pagkatapos pa ng termino ni President Bongbong Marcos Jr.? Kasi kung ako si Zaldico, sa mga sinabi ko, uuwi pa kaya ako ng Pilipinas? Diba? Or doon na lang muna ako magpakulong. O kung dadalhin mo na ako sa Pilipinas, diba? Malaking malaking sugal yun para sa buhay ni Zaldico. Para sa kanya, di ba? Malaking sugal yun pag umuwi siya ng Pilipinas, mga kaubayan. Nangyayari na dito. Ito ang report ko sa mga sila dito sa breaking news na din. Mga kapatid, update muna tayo ng mga nangyari ngayon sa Malacanang. Kinumpirma na nga ng Palasyo ng Malacanang na nahuli na ang pugante at dating kongresista na si Zaldico. Base nga doon sa pahayag na inilabas ng Malacanang, nahuli daw itong si Zaldico nang tumawid patungo sa Prague dahil wala siyang proper documents o yung mga tamang dokumento na kailangan. Kasalukuyan daw siyang nakadetain dyan sa may Czech Republic at nakikipag-coordinate na ang Pero di ba kayo nagtataka mga kaubayan? Bakit po tatawid si Zaldico nang wala po siyang proper document? Di ba? Bakit niya isusugal yung kanyang pagtatago dahil wala siyang proper document, no? Nakakapagtaka rin kung papaano po nangyari ito mga kaubayan, no? Napakasarap pakinggan sana ni Zaldico ngayon, no? Kung nandito lang si Zaldico sa Pilipinas. Pero dapat ganun pa rin ang stand ng kanyang mga pahayag, di ba? Yung mga nauna niyang pahayag. Kasi kapag nagbago ang kanyang pahayag,
sasabog ang taong bayan, mga karibin natin. Philippine government sa pamahalaan ng Prague ng Czech Republic nang sa gayon ay magawa na yung mga kailangang gawin para maibalik na sa Pilipinas ang dating kongresista. At Nako, matindi ho yan. Magkakaalaman na. O, paano ba yan, Ping Lacson? O, patulog na yung issue, ang dami nating problema, biglang flood control na naman tayo. Dahil babalik na si Zaldico. Ang tanong, makikita pa natin buhay si Zaldico. Siya yung missing link eh. Yun ang hindi natin masasagot, mga kababayan. Kung dadating ba si Zaldico, kung makakapagtestigo pa ba si Zaldico, or tuluyan ng mananahimik si Zaldico, yun po ang tanong natin, di ba? So abangan na lang po natin kung anong mangyayari, di ba? Anyway, ano po ngayong opinion, reaction patungkol dyan, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.